sa gabi. Anak kon kaupod ang DYME, magtunas ang bata pakita tanan. Radyo DYME ang number one. Kinhanap-hanap kita, din man magkato. Kinhatag mo sa amon, sa bisyong totoo. Pimilaki namin mingaw, ako sa boses mo. Radyo DYME, ang palangga ko. Radyo DYME, ang palangga ko. Ang palangga ko. Ang palangga ko. Kulor sa ulcer o sa malaria, tanong nga usok kay makaayo maoy gamitan. Hello. Manami ang natulog. Herbal capsule. Panginom lang sa Santon Plus kay dako nga mabulig sa aton lawas. Santon Plus. Magamit gid sila sang Santon Plus kay maayo gid kag maayo gid ang ilang mga balatian. Santon Subo Plus. namin ay pangihi ko, wala nagaprakit ang lawas ko. Mag-inom man kamo sang Santon Plus kay nami gid mi sa lawas nang mabatyagan nyo gid ang epektibo niya. Santon Plus. Nagpasalamat kita ko sa Santon Plus. Nga na kung nga bulig kita ako nga Hello, good morning Masbate City. Ikaw Burias at dito sa 3rd District sa lahat na maabutan ng ating programa. Ayan. At siyempre araw-araw ay mayroon tayong programa dito na maghatid sa inyo ng mga health tips, health information. Siyempre ito naman po ang inyong lingkod sa Impapawid, Doc Efraim Amar na bibigay sa inyo ng mga health tips. Ayan. At siyempre sa ating mga tagapagsubaybay, good morning sa inyong lahat. Ayan. At siyempre tayo po naglilingkod din sa inyo araw-araw dito po sa Masbate City sa likod lang ng Land Bank magkasunod sa Danau Street, magkasunod lang ng Benz at saka ng Globe. Mayroon po tayong free check-up araw-araw mula alas 9 hanggang sa alas 5 po ng hapon. Ayan. Para po sa paglilingkod sa inyo, free check-up po yan, at ipiprint na natin yung inyong result. Ayun lang po ang babayaran, yung print, yung pagpiprint. Ayan. Pwede rin po kayong makapag-text sa ating numero 0948-641-2282. Atin pong ulitin, 0948-641-2282. Ayan. At dyan sa Mandaon, marami nakikinig. Kanina marami sila pumunta. Malakas pala yung ating programa doon sa Mandaon. Ayan. Kaya magandang umaga sa inyong lahat dyan. At tayo po magbibigay na naman ng mga health information. Ayan. Kasi ang karamihan ng mga pasyente natin ay kuminsan ay makaramdam sila na ma-misinterpret nila. Ayan. Kaya take note, itong tinatawag na problema sa heartburn. Ayan. Ito'y isang term sa medical na tinatawag na gastroesophageal reflux disease. Ayan. Kaya yan na talagang kuminsan hindi natin maintindihan. Akala natin problema sa puso. Yun pala ay talagang pangangasim, yung tinatawag na mataas yung ating tinatawag na acid sa ating katawan. Ayan. Acid reflux o heartburn ay nag-expect sila na may mga problema sila sa kanilang puso. Siyempre, mostly may naramdaman na pains o problema sa kanilang dito sa left side, ayan, sa kanilang heart. Kaya akala nila problema na sa puso. Paninikip. Ayan. Kaya pero mayroon talagang ganon nasa direkta sa puso talaga yung problema. Pero ito palang heartburn ay bunga ito ng napakataas na acid. Ayan. Umaakyat sa papunta sa kanyang dibdib o sa kanilang esophagus. Kaya nandyan yan sa kanilang chest. Ayan, dito sa ating dibdib. Ayan.
Kaya yung iba, talagang pagka nakaramdam na nito, parang tinutusok ng karayom doon sa kanilang sa cheese nila yun nga mamimiss nila. Kaya ipapatingnan nila sa ECG, sabihin sa kanila ng doktor, wala ka namang problema sa heart, okay naman. Bakit ito kayo masakit? Mayroon akong naramdaman na sakit or parang paninikip ng dibdib. Ayan. Kaya yun pala ay heartburn lang, Kaya ayan, kung minsan ay talagang hindi maintindihan ng pasyente. Kaya yung resulta pupunta sa kanyang esophagus at saka ang iba ay masakit ang sikmura dahil sa parang puno ito ng hangin. Kaya yan kuminsan parang puno ng hangin yung aking sikmura. Yun ang reklamo So ano itong acid? Yun ang katanungan. Ano ba itong acid? At saan ba galing itong tinatawag na acid sa ating tiyan? Siyempre ang rason kung bakit na umakyat yung acid papunta sa esophagus dahil sa yung tiyan natin pala ay mayroong tinatawag na esophagus ay may valvula yan. Itong esophagus natin ay mayroon siyang valve. Ayan. Kaya pagkain natin, automatic na magko-close yan para yung acid dito sa tiyan ay hindi aakyat doon dito sa itaas. Kaya automatic para kapag pinasukat natin ng pagkain yung ating tiyan, automatic yung valvula doon ay magko-close siya para hindi akyat ito sa itaas. Ayan. Kaya ayan pala Kaya ang mangyayari na once na yung esophageal valve or sa ibang term ay less lower esophageal or mag-reflux siya or lower esophageal sphincter or mangyayari kapag lumuwag na yan siya mayroong mga changes na tinatawag yung ating hydrochloric acid na mula sa ating tiyan kasi yung ating tiyan mayroon siyang sariling acid. Ayan. Na itong sariling acid natin ay tinatawag na hydrochloric acid. Yan yung mga pangtunaw sa mga pinapasok natin ng mga pagkain. Ayan. Kaya kapag ganun ang mangyari, kapag sa panahon nga na wala tayong pinasok ng pagkain, sa panahon ng tagain natin, magkukumusyon doon yung tinatawag na hydrochloric acid. Kaya wala siyang tutunawin. Kaya ang kanyang tutunawin na lamang yung mga lining doon sa ating mga bituka. Ayan. Kaya unti-unti na talagang kakainin nyo yung mga lining hanggang sa ang iba kapag napabayaan lang nila magkasakit ng acid reflux. Ayan. At sa kalaunan pwedeng magka-esophageal cancer. Ayan. Yun lang na dahilan kapag napabayaan kasi kung minsan yung sakit natin kung makaya lang ay talagang papabayaan lang muna. Kasi gastos daw Pero kapag napabayaan hanggang sa tumagal ay talagang medyo mabigat na rin lumala siya hanggang sa magiging cancer pala. Siyempre yung diferensya dito yung tinatawag na valvula. Ayan. Kapag nagsara kasi yan, siyempre hindi na kaya iyon nga ang problema. Kung nagsasara sana siyempre hindi na aakyat yung acid. Ngunit kung di problema ang valvula, dito mostly nagkakaproblema ang iba nating mga kaibigan yung valvula kasi ito. Kasi kapag magka-problema nga yung pag-close open ng valvula, kapag hindi na siya na-close, ibig sabihin aakyat na yung acid sa taas. Kaya yun parang masusuka tayo ng maasim at saka mapait. Kaya yan tinatawag na acid reflux or heartburn. May mga ibang mga sari-saring mga dahilan kung bakit nagkahina yung ating tinatawag na esophageal valve. Ayan. Lalo kapag mahilig tayong uminom ng kape. Ayan. Kapag araw-araw, yung iba kasi sa mahilig sa kape sa umaga, tanghali at saka sa hapon.
pagka hindi sila makainom ng kape, mahina yung kanilang pangatawan. Ayan. Kaya nasanay na kasi talagang ganon yung katawan natin. Hahanapin niya yung palagian nating kinakain o iniinom. Ayan. Ganon din ang soft drinks. Karamihan kasi sa atin kapag tapos ng kain, iinom ng soft drinks. Kaya yan ang mangyari. Lalong-lalo na yung mahilig din sa mga tinatawag na paninigarilyo. At ganoon din itong mga matataba na mga pagkain, yung mga oily foods, yung mga pinaraan natin sa mantika, yung mga pinirito, adobo, or ginisa. Ayan. Grabe yan na relax sa esophageal valve, Kaya ang acid ay akit agad sa kanilang esophagus. Ayan. At the same time, ang problema nito ay mangyari nito ay may mga heartburn. Siyempre, disturbo yan sa kanilang work, kapag inaatake sila. Mostly yung mga kaibigan natin may mga acid reflux, mostly inaatake ito sa gabi. Ayan, kasi malamig yung panahon din, At ano pa yung ang katanungan, ano pa yung ibang mga delikado na posible na mangyayari nito? Yung patutunguhan, yung mga delikadong patutunguhan nito. Ayan. Itong tinatawag na acid reflux. Siyempre, ang paglala nitong tinatawag na heartburn ay pwede sila na magkaroon ng esophageal cancer, Magnipis ang lining sa inyong esophagus, at saka ang iba ay magkakapaos. Siyempre, aabot yung acid sa inyong voice box. Ayan. Kaya yung iba talagang yung meron tayong na-encounter na maliit na lang yung boses parang hindi na marinig. Sabi niya na maos na ako nung ilang taon na ito. Marami ko nang pinakonsulta nito, ganun pa rin. Yan ang problema, mayroon palang box yung ating voice, Kaya kapag umakyat on, ibig sabihin, talagang magkakaproblema, Kaya malaking tao tayo, pero yung boses natin ay napakaliit or hindi marinig, paos lagi. Yan. Kasi itong tinatawag na acid talagang napakatapang para nito, Para itong suka. Kasi itong hydrochloric acid, ito ay nagtutunaw kasi ng ating mga pagkain. Kaya nga, ng mga lining diyan, kapag nadaanan niya ay paninipisin ito. Ayan. Hanggang sa kapag nanipis na ito, magninipis sa katagalang panahon na marami yung acid na nakapundo sa ating bituka o dyan sa ating duodenum, hanggang sa magbubutas-butas na ito yung ating mga bituka. Kaya kapag nabutas-butas na, ibig sabihin, masakit na yan kapag maglunok tayo ng ating pagkain. Ayan. At ganoon din kapag kagutom, talagang kumikis-kis kasi doon yung kanina, yung lining na yun na mayroong tinatawag na pantunaw natin sariling acid natin sa ating katawan o sa ating tiyan, yun ang tinatawag na hydrochloric acid, talagang nagkikis-kis doon. Kaya kapag kagutom, masakit. Ganoon din kapag kumain tayo ng marami at saka nabusog, masakit pa rin. Walang patutunguhan, lahat sakit, Gutom man o busog. Yun lang ang pinagmulan, yung mga acid doon na napundo sa ating bituka. Ayan. Kaya nga, sa mga kaibigan natin, talagang ingat talaga sa mga kinakain nila. Pagkatapos, iwasan niyo yung mga tinatawag na mga acidic foods, lalong-lalo na yung suka nga na yan, kasi nabilad na yan sa araw, talagang matapang na yung mga tinitimpla din ng mga maasim na yan na artificial, iwasan din yan siya kasi may mga chemicals na yan siya, mas lalong magka-problema tayo sa ating tinatawag na bituka. Ayan, lalong-lalo na doon sa duodenum, ganon din yung pagkain natin kuminsan ng prutas, kapag kumain tayo ng prutas at
mayroon tayong kinain na mga pagkain na luto na, halimbawa nananghalian tayo, kumain tayo ng luto na pagkain, siyempre kompleto, ano, may kanin, may ulam. Pagkatapos nito, pang siragana daw ang sabi, kakain tayo ng hinog na saging. Pagkatapos ay iinom ng tubig, talagang busog na busog. Ayan. Kaya yung asim doon ng prutas at saka tubig at saka sa kinain natin, pagka nahalo yon, kapag ka na-shake o kasi maghalo doon sa ating tiyan, ano, at gigilingin yon, ibig sabihin parang ganon din, ano, kung i-imagine natin parang naghalo siya sa loob ng bote, ay talagang bubula. Kaya napaka-asim, mapait. Ayan, yung mga asin na ito. Kaya 'yun ang mangyayari, ano, kung gusto ka na na ma-prevent itong klase ng mga flare-ups, ito ay mga problema. At ang maganda na kapag may prutas ka sa iyong bahay, mas magandang kainin yan na hindi ka pa nakakain ng kanin. Ibig sabihin sa ating program, ano, sa clinic, sa ating papel po na binibigay natin, ano yung program sa pagkain at saka yung pag-inom, ay mauuna po yung prutas ng pagkain. Ayan. Saka kasi sa mga pagsusuri, itong prutas na saging, itong yellow na itong tundan, ano, tundan na saging, yung native natin na saging, sa pagsusuri po yan, napakatagal po nitong tunawin at saka matagal siya bago mahulog doon sa small intestine mula sa estomago, sa stomach natin. Kaya ang estimate po nila ay 1 oras talaga bago mahuhulog doon mula doon sa ating estomago o stomach natin, ano. Pero yung ibang prutas, 30 minutes lang to 45 minutes mahulog na yan, katulad ng mga apple, iba pang mga prutas. Madali lang siya mahulog. Ibig sabihin, kapag kaya na ilagay natin sa program 1 hour before meal, para kahit anong prutas man, meron na siyang allowance, ano. Kapag kinain natin, kasi madali lang yan sila mahuhulog doon sa small intestine, kasi doon yan gigilingin, ano. Kaya pagka 1 oras na nakain tayo ng prutas, pwede na tayong kumain ng luto. Ayan, yung kompleto na napagkain natin na may mga kanin. Kasi pag pasok doon sa ating stomach, wala na siya, empty na siya sa prutas, ano, hindi na siya magpang-abot. Kaya yung asim ng prutas, hindi na yun magkakaroon ng acidity, kasi nahulog na siya doon sa ilalim. Ayan. Kaya ayan ang ating itinuturo, ano, at saka hindi kasi pwedeng ihalo yung prutas na din at saka gulay. Kaya ganun nga na 1 hour before meal, kakainin na natin yon. At saka, yung tubig naman, kapag kumain tayo ng luto, maghintay pa tayo ng 2 oras bago pa uminom ng tubig. Ayan. Para sa ganun ay maiwasan natin yung pag-form ng tinatawag na acidity sa ating stomach. Ayan. Dahil sa mga pagsusuri nila, tinatawag nila ni Harvey Diamond, isa sa mga researcher nitong tinatawag na the correct consumption of fruits, ano, kailangan pala na kainin ang prutas ng oras pa bago kainin. Ayun. Kaya yun nga ang ating explain, ano, na yan ay talagang research na, ano, nila Dr. Harvey Diamond. Isa silang mga researcher, ano, na sa mga tungkol dito sa mga pagkain, yung correct na pagkain ng fruits, ano. Kaya lang yung ating nakagisnan, ganun nga, na hinahalo natin ito sa mga pagkain natin. Kaya karamihan sa atin ay puro matataas yung ating acid, ano. Talagang acidic tayo. Ayan. Dahilan sa yun nga yung ating nakagisnan na pagkain natin, hinahalo lang natin yung kanin, gulay, ulam, prutas at saka tubig. Ayan. Kasi yung prutas ay free digestive foods, ano, kaya madali lang siyang tutunawin ng ating tiyan, ano. Lalong-lalo pa, ang maganda na pagkain natin ay talagang ginigiling na natin sa ating ngipin, ano.
Kasi sa mga research o sa mga pagsusuri, ang napakaganda na kapag ka tayo'y kumain, relax lang, relax yung ating pag-iisip at saka yung ating pangatawan. Hindi tayo nag-aapura. Kasi karamihan sa atin, kapag kumain, 2 nguya lang, lunok. Pinakamatagal na yung 3. Lulunukin ka agad. Ibig sabihin yung kinain natin kahit na kanin na malambot, bilog pa yon. Hindi pa yon na pino ng ngipin. Ayan. Sa research, dapat pipinuhin talaga natin sa ating ngipin para hindi magkaroon ng pagkapagod yung ating bituka doon or magkukumusyon yung ating hydrochloric acid para sa pagtunaw. Itong mga prutas, more on fiber. Kaya nga, nabanggit na natin, madali siyang mahulog doon sa small intestine kasi fibrous siya. I-compare mo kung yung ating pagkain ay kanin na puti, malambot siya, parang malagkit. Yung ulam natin, pansit or bihon or spaghetti. Ibig sabihin, wala siyang fiber. Kaya pagdating doon, kapag giniling na yan sa ating tiyan, ibig sabihin, pilit siya, malagkit siya. Kaya yung problema ay talagang napakatagal bago lumabas sa ating katawan. Napakatagal na mapupundo siya doon sa large intestine natin, ibig sabihin doon sa ating colon, at doon siya matagal na mabubulok, mapupundo, kaya tatagal siya ng 3 araw o 4 na araw. Ayan. Lalong-lalo na kapag yung mga pagkain natin ay mga pinirito sa mantika, ay napakasarap naman kasi. Yan ay talagang napakatagal, na tutunawin, mga 4 hours pa yan, bago matunaw. Kaya hindi katulad ng mga prutas na natural siya, wala siyang mga chemicals, walang halo, madali lang siya at saka more on fiber siya. Kaya madaling ma-absorb, yung kanyang absorption ay madali sa small intestine natin, at hindi siya makakasagabal. Ika nga ng ibang mga matatalinong tao, yung tiyan kasi natin o yung ating bituka, hindi pwedeng mag-overtake yung pagkain doon. Katulad sa sasakyan na maluang yung korsada, kapag mabilis kang magpatakbo, pwede kang makapag-overtake doon sa mga nauna sa iyo na medyo mabagal. Ayan. Yung mga malalagkit na ito na magkain na walang fibers, mabagal ito. Kumbaga sa sasakyan, mabagal sila. Pero ito namang mga prutas na more on fibers, mabilis sila. Kaya lang, naunahan na sila kasi walang daanan sila na mag-overtake doon sa ating bituka. Kaya maghihintay siya ng ilang oras pa, samantalang kung prutas lang 1 hour lang ay madali siya ma-absorb. Kaya kapag nahuli yung prutas ay maghihintay siya ng mga 4 hours to 5 hours bago pa makarating doon sa tinatawag na pag-absorb sa ating katawan. Kaya hihintayin niya muna na mabubulok or matutunaw ng acid yung unang kinain. Kaya ganun magka-form siya ng acidity doon sa ating katawan. Ayan. Kaya yan po na talagang mahirap na dapat i-observe natin yung mga research na ganun nga yung kanilang pangyari. Ibig sabihin, bago siya makakalusot doon sa small intestine, magkaroon muna siya ng fermentation. Mabubulok muna yung prutas na yun na dapat nauna siya. Kaya yun yung kanyang asim noon at saka yung hydrochloric acid naghalo. Plus kung uminom pa tayo ng tubig, di talagang napakataas ng acid. Magkakaroon na yan ng paninikip sa ating dibdib. Mayroon tayong maramdaman na parang tinutusok yung ating dibdib. At saka parang masikip yung ating paghinga. Sabihin, Dok, napakasakit na aking dibdib. Masikip paghinga. Mayroon akong sakit sa heart. Yun pala, heartburn. Acid lang yun siya, acid reflux. Ayan. Kaya, yan, na talagang, yan ay talagang itinuturo natin. Kasi, kapag maiwasan natin yun, bakit pa tayo magkasakit sa ganong klaseng problema? Ayan. Diba? Kung tama yung ating mga pamamaraan. Kaya, yun nga kasabihan ni Dr. Hussein, if you eat wrongly, no doctor can cure.
But if you eat rightly, you don't need a doctor. Kaya hindi na natin kailangan na magpa-check pa sa ating doktor kapag wala namang problema. Kasi okay naman yung ating lifestyle, okay naman yung ating pagkain. Nakukuha naman natin yung kompleto na vitamins and minerals, walang problema na makapasok sa ating katawan, walang bakterya kasi complete naman yung vitamins and minerals. Kaya malakas yung ating immune system. Kasi bago lang naman pumasok yung sakit kapag humina na yung ating immune system. Kaya ang lahat ng mga supplement na ating iniinom ay talagang kompleto ito, lalo-lalo na itong tinatawag na mangosteen ay talagang nandyan po sa ating Santon Plus, mataas yung kanyang B1, B12, vitamin B1, B12, B6, ayan, napakaganda, na supplement natin. Kinakailangan kasi natin ng mga V vitamins ganon din itong tinatawag na malunggay, talagang napakayaman niya sa iron. Kaya hindi tayo magkaroon ng pagbaba ng iron o pagka-anemic, kasi kumpleto yung iron natin. Dagdagan pa ng spirulina, mataas yung protina ng spirulina, kaya napakaganda yung kanyang effect sa ating katawan. Ayan. Kaya at ganoon din kung marumi naman yung ating dugo dahilan doon sa mga taba, sa mga toxins sa ating dugo, ay ang number one yung garlic, na makapagpalinis ng ating dugo doon sa mga cholesterol, makakatunaw yan, at saka sa ating dugo ng mga marumi, talagang lilinisin itong garlic. Kaya napakaganda na combination sa ating katawan. At ganoon din sa sugar, combine yung mangosteen at saka yung tinatawag na bitter gourd, yung ampalaya, ay makatulong sa ating problema sa pagtaas ng sugar. Ayan. Kaya yung mga problema na yan ay sa isang kapsula lamang. Santon Plus Gold. Ayan. Kung kulang ka naman sa tinatawag na hypo ka naman, yung kulang ka naman sa sugar, kasi yung pagtaas nga, ayon sa ating unang mga lektura, pagtaas ng sugar, hyper siya. Pero may panahon na bababa naman yung sugar mo, tinatawag na hypo. Ayan. Hypoglycemia, hyperglycemia, yon yung tawag diyan sa mataas at saka mababa na sugar. Dito naman sa ating DTX ay meron siyang tinatawag na molasses. Ayan. Kaya yun ay nabuo itong tinatawag na DTX 500, mula yan sa tubo ng molasses. Kaya yan ay talagang napakaganda na combination sa ating pangkalusugan. Ayan. Kaya hindi na natin kailangan na uminom pa ng mga antacids, uminom pa tayo ng mga para doon sa mga kung magpa-check tayo, yun lang pala sa mga pamamaraan natin. Kapag alam natin, walang problema. Tayo mismo sa mga anak natin, sa mga magulang natin, kapatid natin, ay alam na natin, matuturuan na natin sila yung mga dapat nilang gagawin. Kaya hindi na tayo gagastos para pumunta pa sa hospital, o magpa-check pa sa ating mga manggagamot, kasi alam na natin yung mga pamamaraan na makakaiwas. Kasi marami akong encounter sa clinic, matagal na daw nilang naramdaman, marami na rin silang bisis na nagpa-check pero pabalik-balik yung kanilang problema sa acidity. Ayan. Sabi nyo, bakit pabalik-balik ito? Kasi yung mga kanilang mga pamaraan sa kanilang pagkain, hindi nila nabago. Hindi tinuro sa atin kung ano yung magandang gagawin at dapat iwasan. Ayan. Na makapag-create ng pagtaas ng acid natin. Ayan. Kaya sa tuwing inom natin ng gamot, masasauli pero babalik uli, kasi yung pagkain natin sa kapag inom ganun pa rin. Pero dito naman sa atin sa herbal ay tinuturo natin lahat para
sa ganun ay kapag nagawa na natin yun, hindi na kailangan na iinom tayo. Pero kung mataas na talaga yung ating acid sa katawan, mas maganda na mayroong suplemento tayo, para masisip-sip ng mga supplement na yan yung mga acidity doon o mga acid sa ating katawan at may ilalabas natin sa ating pagdumi or pag-ihi. Ayan. Kaya napakaganda na maintain na lang tayo ng ating capsule, Santon Plus Gold, DTX 500. Siyempre, samahan natin ng alkaline vitamin C. Ang tanong ng iba, Doc, vitamin C maasim. Mayroong vitamin C na hindi maasim. Yun ang sa alkaline vitamin C natin, Yun po ang inyong iinumin. Alkaline vitamin C, Mighty C or Pure C. Ayan. Mabibili rin yan sa lahat ng mga butika natin, at lalong-lalo na sa ating klinika. Ayan, kompleto po yan. Siyempre, bukas tayo mula 9 hanggang sa alas 5 ng hapon. Ayan, sa ating klinika, at libre ang ating check-up. Ay, piprint lang po natin yung inyong result, yun lang po inyong babayaran. Ayan, mula Linggo hanggang Biyernes, bukas po tayo sa paglilingkod sa inyo. At siyempre mga kaibigan, talagang yung ating panahon ay hindi na magpapahintulot sa himpapawid. Mulit-muli, tayo po ay nag-aanyaya sa inyo na sumubaybay lagi sa ating programa. Mula Lunes hanggang Biyernes, araw-araw tayo may programa. Kaya patuloy kayo na mag-subaybay para marami kayong matutunan at maisakabuhayan ninyo sa inyong sariling pamahay o sa inyong pamilya, Kaya mulit-muli, ito pang inyong lingkod sa Himpapawid, okay, Byron Hamar, na muli na nagsabing patuloy na makinig sa ating programa at good day po sa inyong lahat. Padami na ng padami ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule. Panginom lang sa Santon Plus kay dako nga mabulig sa aton lawas. Magamit gid sila sang Santon Plus kay maayo gid kag maayo gid ang ilang mga balatian. Siguro namin ay pangihi ko, wala nagaprakit ang lawas ko. Mag-inom man kamo sang Santon Plus kay naami gid mi sa lawas nang mapatyagan nyo gid ang epektibo niya. Nagpasalamat kita ko sa Santon Plus. Nga dako gid nga bulig sa akon nga ginakatyag. Salamat sa inom ko nga bulong mga antibiotics sa pagani.